Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan kung bakit sobrang bilis eto opinyon ko lang naman ito. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit sobrang bilis na naibibigay ni Trillanes yung mga yung mga ebidensya mga kababayan na possible na makakapagturo kay Duterte dun sa war on drugs at saka dun sa extrajudicial killings. Ngayon mga kababayan, kung pagtatagpi-tagpiin natin yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na baka by December mag-iiyakan yung mga DDSet, baka malapit na nga. Kasi mga kababayan, tingnan nyo ha, sabi dito sa The Manila Times, eto daw, ICC probe team already in the Philippines. Ibig sabihin, yung team mga kababayan ng ICC nasa Pilipinas na at walang kamalay-malay yung mga kaalyado ni Duterte at eto pong sinadigong. Ano po ngayon mga kababayan, eto translate ko para maintindihan nating lahat. Sabi dito, eto daw, nasa PH na ang ICC probe team. Mga investigador ng International Criminal Court ICC ay nasa Pilipinas na mula pa noong Oktubre bilang bahagi ng pagtatanong sa war on drugs ng Pilipinas. Ang presensya ng mga investigador ay hindi pa opisyal na kinukumpirma ng ICC o mga opisyal ng Pilipinas. Sinabi ng mga source sa The Manila Times. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. Kabilang sa mga kilalang miyembro ng investigating team ay sina ICC Senior Investigator William Rosato at Glenn Cala. Isinasaad ng mga ulat na si Rosato na dumating sa Ninoy Aquino International Airport na iya noong October 19 sa Malaysian Airlines MH804 ay sinamahan ni Maya Bracken, isang American interpreter. So ibig sabihin mga kababayan, kung ito man ay may katotohanan, ay itong inilabas na balita ng The Manila Times, October 19, yung mga member ng ICC ay naandi dito na sa Pilipinas at paunti-unti nang nag-iimbestiga. Kaya hindi ba kayo nagtataka mga kababayan na kada may ipopost etong si former Senator Trillanes about ICC na tila papalapit na mga kababayan, nanginginig na etong sina Bato de la Rosa at laging ipinipilit ni Bato de la Rosa na walang jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Pero mga kababayan, hindi nila alam kung ito'y may katotohanan, iniilalim na sila ng ICC at wala silang kaalam-alam. Ano po ngayon mga kababayan, sabi pa dito, si Rosato ang nangungunang investigador sa opisina ng the prosecutor ng ICC. Nagsasagawa siya ng mga katulad ng pagsisiyasat sa nakalipas na 15 taon. Dumating si Cala makalipas ang isang araw sakay ng flight ng Philippine Airlines. Sabi pa dito mga kababayan, ang kupunan ay nakikipagpulong sa iba't ibang mga individual at organisasyon na konektado sa pagsisiyasat. Sinabi ng mapagkukunan na si Rosato at Cala ay tumutuloy umano sa Raffles Hotel sa Makati City. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Ang mga source ay nagsabi na ang mga kupunan ay magsasagawa ng ilang mga pagpupulong sa mga individual sa Medas Hotel, ang casino sa Pasay City. Isa sa kanila ay si Edward Israel, isang tao na ang buong pagkakakilanlan at papel sa investigasyon ay mananatiling hindi malinaw. Ang pagsisiyasat ng ICC ay nakatuon sa mga posibleng paglabag sa karapatang pantao o yung tinatawag na extrajudicial killings or yung AJK. Noong termino ni Pangulong Rodrigo Duterte ay inilunsad noong 2021. Matapos umatras ang Pilipinas sa Rome Statute, nakasentro ito sa mga aligasyon ng mga extrajudicial killings, torture at iba pang pang-aabuso sa karapatang pantao sa panahon ng kampanya laban sa ipinagbabawal na bato. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw, paulit-ulit na ipinagtatanggol ni Duterte ang anti-narcotics program at sinabing kailangan itong sugpuin ang mga lumalalang problema sa ipinagbabawal na bato sa bansa. Ang mga kritiko ay nangangatuwiran na ang kampanya ay humantong sa pagkamatay ng libu-libong mga sospek sa droga na marami sa kanila ay mga pinatay ng walang paglilitis o angkop na proseso. Sa kabila ng pag-alis ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC ay ang pagtanggi nitong makipagtulungan. Inangke ng korte ang jurisdiction
sa mga krimen na naganap noong panahon ng miyembro pa ang Pilipinas, mga kababayan. Ngayon kung titingnan nyo, hindi ba kayo nagtataka kung bakit umalis tayo, mga kababayan, sa ICC noong panahon ni Duterte? Bakit, mga kababayan? Para malaya siyang makapag-utos ng pagpapatumba nung panahon po ng kanyang termino. At hindi siya mapapanagot, mga kababayan, sa ICC. Kaso nga lang ang problema, kahit walang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa at kahit hindi na po tayo kaparte ng Rome Statute, mga kababayan, mananatili po yung pagrespeto ng Pilipinas sa ICC. Kaya nga kung makikita nyo, lagi naman natin itong sinasabi. Hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, pero mga kababayan, hindi natin sila pwedeng pigilan mag-imbestiga. At kapag ka dumating yung point, mga kababayan, na lumabas yung kanilang arrest warrant at ipadaan nila sa Interpol, obligado tayong gampanan yung obligasyon natin sa Interpol na makipagtulungan kasi kaparte po tayo niyan, mga kababayan. At walang magagawa ang Pilipinas na pigilan ng Interpol kung sakali man na arestuhin po nila itong sina Digong. Ano po ngayon, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, patuloy na tinatanggihan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakasangkot ng ICC na nangangatuwiran na ang bansa ay may gumaganang sistema ng hudisyal na maaaring mag-imbestiga at mag-usig ng mga krimen na may kaugnayan sa digmaan laban sa ipinagbabawal na bato. Binatikos din ng Administrasyong Marcos ang investigasyon ng ICC bilang isang paglabag sa soberanya ng bansa. Pero mga kababayan, kita nyo naman yung naging statement ni PBBM. Kung sakali na si Duterte daw, dahil nagbitaw itong si Digong sa Quadcom, mga kababayan, nabilisan na nga naman ng ICC yung pag-iimbestiga sa kanya. At kung maaari nga daw kinabukasan, imbestigahan na daw po siya, mga kababayan. Kaya nga kung makikita nyo ang paliwanag ni PBBM, kung gusto ni Duterte magpasaklaw sa jurisdiction ng ICC, mga kababayan, malaya siya. At hindi siya pipigilan, hindi pipigilan ng gobyerno ni PBBM ang ICC na imbestigahan etong si Duterte kung gusto ni Duterte na magpaimbestiga, mga kababayan. At maliwanag naman din na sinabi ni PBBM sa ating lahat sa media na walang magagawa ang Pilipinas kung sakali na ang ICC ay humingi ng tulong, humingi ng saklolo sa Interpol, mga kababayan. So ngayon, maliwanag naman na ayon po dito sa The Manila Times, eto daw pong team ng ICC ay naandi dito na daw po sa Pilipinas. At saka kung matatandaan nyo, mga kababayan, eto may ipapakita ko sa inyo na video na kung saan eto'y kaalyado ni Duterte dati. Etong si Tinglaw. Tinglaw o Tinglaw? Anyway, wait lang. Eto, punta tayo dito. Yan. Andi dito pala. Sorry. Ay, shoutout po sa inyong lahat Yan, eto. Kung makikita nyo, mga kababayan, eto kasing si Tinglaw, meron siyang ipinost na about sa ICC. Ito yung mismong kaalyado ni Duterte dati. Wait, yan. Or sate, here. Natin ito dahil naamoy ko na yung niluluto namin dito na Ito po yung kinikredit natin kay Vlogcaster Arman. Yan. Dean, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa kanya, subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Kasi sabi dito, DDS natataranta na sa pagdating ng ICC official sa bansa. DDS ex-ambassador, pinangalanan na ang ICC men. Ngayon, ito, pakinggan natin. sati. Sa mga Sabuangueño, alam nila kung ano itong sati. Ito yung sati ito yung sate sa Malaysia, Indonesia or sate na galing pa Turkey, na kung saan ang tawag dito ay shish kebab. Later on, ipapakita ko sa inyo. Namin, isa ito sa mga pagkain, i-introduce namin doon sa cafe stop or coffee stop na wait lang, ano na natin ng konti. Followers ni creators at ibig sabihin daw nito nalalapit na talaga yung mga International Criminal Court investigators at ibig sabihin daw nito nalalapit na talaga yung pag-aresto ni former President
Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Kaya itong si Harry Roque ay may warning sa mga pulis na aresto. Pwede daw sila kasuhan. Tingnan nyo mga kababayan na yung sinasabi dito, konektado yan dito. Hindi ko lang kasi makita yung mismong post ni Tinglaw. Kasi may post si Tinglaw mga kababayan about nga dito sa pagdating ng ICC men dito sa ating bansa. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. At kakasuhan daw talaga nila ang mga pulis na gumalaw para arestuin si Duterte. Follow up ito rin sa earlier vlog natin na kung saan sinabi ng Philippine National Police, Mr. President, we are ready to arrest former President Duterte anytime. Oh, At earlier, sinabi rin natin na yung declaration ni blinag rin natin yung declaration, una ni Executive Secretary Lucas Bersamin, and then confirmed by President Bongbong Marcos na may obligasyon tayo sa Interpol, International Police, to effect the arrest warrant to help the... hayaan nyo lang yung mga DD-shot dyan ha, kasi alam nyo, kaya ikot na ikot ngayon yung mga taga-suporta ni Duterte at pumupunta sa mga channel natin, sa mga channel ng pro-government vlogger kasi natataranta na sila. Anytime kasi mga kababayan, di ba kung makikita nyo, lagi naman nating sinasabi, pagdating ng December, asahan nyo na yung Pasko ng mga DD-shit medyo malamig, mga kababayan. Kasi nga, maalin dun kay Digong mga kababayan at saka dun sa kalbo. Baka nga yung kalbo, sakto, nangangampanya. Magulat na lang siya, pupusasa na siya bigla mga kababayan. Ano po, kaya hintay-hintayin nyo lang. Ano po, ipagpatuloy pa natin. The Interpol arrest President Duterte kung nailabas na ng International Criminal Court ang arrest warrant dito daw December according to Yan, former December. Bayan Muna Congressman Nery Colmenares at ni private lawyer na si Conti, Cristina Conti. Ha? So yan. So ang warning dito sa or revelation ukol dito sa presensya daw ng ICC kaya panic mode na yung mga Duterte, hindi na alam kung anong gagawin, ay nanggaling yung warning kay former ambassador, ambassador ito ni Gloria Macapagal Arroyo, kasama ko rin ito dati sa media nung nasa Inquirer ako. Ah, Si Amba Rigoberto Tiglao, former Greece ambassador. ayan, Tiglaw pala mga kababayan. Kasi si Tiglaw, ano yan, kaalyado ni Duterte yan. Ano po, kasi alam niyo naman si Gloria mga kababayan, maka Duterte yan. Ngayon, itong si Tiglaw, nung mga panahon ni Digong, lahat ng bumabanat kay Digong, binabanatan niya. Mga kababayan, kaya ito, kaalyado to ni Digong. Ngayon, pakinggan natin yung paalala, mga kababayan, itong si Tiglaw. Kasi, kung makikita nyo, nung nag-post itong si Tiglaw, nataranta yung mga DD-shit. Ano po ngayon, pakinggan natin. Kaso lang, alam naman natin, yung loyalty talaga ni Gloria ay sa mga Duterte. Kaya nung nagkasani puwersa yung Duterte, nagka-unit team ang Marcos at mga Duterte, parang asong ulol ito, si Rigoberto Tiglao, na inaaway lahat, pati ako, inaway ito sa social media dahil binabanatan ko si Duterte. Ngayon, sa post niya na siya ang nagkonfirma na nandito na nga talaga yung ICC. Akala ko ba parating yung sinasabi walang jurisdiction? Ha? Pero at naniwala kayo sa sinasabi ni President Bongbong Marcos, walang jurisdiction. Bakit nandito na? So sa post niya, sabi ni Amba or former ambassador sa Greece pa naman na si Rodrigo Berto D. Tiglao. Sabi niya, basahin ko na lang in English para hindi nyo sabihin na meron binawas ako or may dinagdag ako. Sabi niya, a secret ICC team of British nationals was in Manila, staying in luxury hotels, and even visiting Speaker Romualdez residence to observe Senate and House hearings. Yan, nandito daw yung ICC team ng mga British daw kasi iba-ibang nationality nandyan sa ICC. Kasi international body yan like the UN.
Ha? At nandito daw ito, naka-stay sa mga luxury hotels at binisita pa raw si Speaker Romualdez sa bahay niya at inobserve. O ngayon mga kababayan, akala ko ba magagaling yung mga kaalyado nitong si Digong? Bakit hindi nyo namalayan na ang ICC pala mga kababayan ay nasa Pilipinas na? Bakit hindi man lang natunugan mga kababayan ng kampo nitong si Duterte na ang ICC ay nasa Pilipinas na at unti-unti nang ginagapang etong si Digong? Kaya nga kung matatandaan ninyo mga kababayan, noong nagyayabang si Digong do sa Quadcom na kung maaari daw kinabukasan na siyang imbestigahan mga kababayan, kinabukasan din pumutok etong balitang ito ng ICC na pamula noong October 19 ay naandi dito na po sa Pilipinas at nangangalap na ng mga impormasyon. Kaya nga hindi nyo ba napapansin si Bato de la Rosa nung binanggit mga kababayan nitong si Senate President Chis Escudero na malayang kuhanin ng kahit na sino man yung transcript ng Senado patungkol dun sa hearing na kung saan umattend etong si Duterte, di ba nag-almahan etong si Bato de la Rosa? Kasi alam ni Bato de la Rosa na kapag ka may tao na pumunta ng Senado at kumuha ng transcript, malaki ang posibilidad na makarating po yun sa ICC. Lalo na kung ang ICC mga kababayan ay naandi dito sa Pilipinas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung Senate and House hearings. Ito na, may pangalan pa. May pangalan pa at hindi ito Mary Grace Piatos. Sana hindi ito na strategy ni Mary Grace Piatos na nilalagay na lang pangalan. Sana hindi ito mga pangalan galing sa Netflix sa Netflix documentary. Sabi pa ni former Amba Rigoberto Tiglao, led by William Rosato, a former UN investigator, with Roderick Thomas and May Destura Bracken. They didn't just watch. They reportedly crafted questions for anti-Duterte congressmen. No, ito daw si William Rosato. Parang akala ko British. Bakit Rosato? Baka risotto ito. Risotto. Masarap yung pagkain na risotto. Former UN investigator with Roderick Thomas at May Destura Bracken. Hindi kayo ito relative ni Josephine Bracken, yung asawa ni Dr. Jose Rizal. Baka hindi ito galing sa United Kingdom. Baka galing lang ito dyan sa Dipolog. Check nga natin ito, mga pangalan. William Rosato, Roderick Thomas, and May Destura Bracken. O parang relative talaga ni Josephine Bracken. Yung tatay yung inopera ni Dr. Jose Rizal yung mata kasama yung uncle pala ni Josephine Bracken pero na fall in love. Baka ito na si May Destura Bracken, anak ni Rizal. Hindi lang kinuha yung pangalan ni Rizal. Wait lang, basahin natin to. Sabi ni Raimundo, sige, ayan sabi niya dito, kahit ano daw mangyari sa samahan ni Bato si Duterte. Iniwanan nga ni Bato si Duterte, hinayaan nga ni Bato si Digong na umattend bag-isa ng Quadcom mga kababayan. Habang si Bato de la Rosa hindi mahagilap kung nasa saan, si Digong mag-isang nakikipagbakbakan sumasagot sa mga tanong ng congressman dun po sa Quadcom. Yun ba ang sasamahan ni Bato de la Rosa hanggang sa huli? Eto, maniniwala pa ako mga kababayan dun sa kasabihan, naiiwanan ni Bato de la Rosa si Duterte kapag ka si Digong ang inunang dakipin ng Interpol. Mga kababayan, dun pa ako maniniwala, pero yung sasamahan ni Bato de la Rosa, parang napakalabo kasi si Bato de la Rosa takot na takot sa ICC yan. Kita nyo ba mga kababayan, yung isang senador ngayon na nagsabi na sasamahan niya yung mga kaalyado niya kapag ka hinuli ng ICC. Tingnan nyo yung senador na yun ngayon. Tahimik na at nananahimik na sa mga nagaganap na isyo. Kasi nga baka siguro nakapag-isip-isip yung senador na yon na kung sasamahan niya si Bato de la Rosa sa ICC mga kababayan at magpapakulong sila doon, malaki ang mawawala doon sa senador na yon. Kaya ang nangyari, kita nyo ba?
Si Robin Padilla umiimik pa ngayon about sa mga isyong nagaganap. Hindi na mga kababayan, nanahimik na po siya. Kung makikita nyo, si Duterte umatid ng Quadcom, di ba kung talagang interesado yung sina Robin Padilla, sina Bato de la Rosa, magbibigay yan ng komento patungkol dun sa nangyari na hearing sa Quadcom. Pero kita nyo, nananatiling tahimik sila. Yun ba ang sasamahan nila hanggang sa huli? Napakalabo mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kaloko-loko na. Pero let's give it the benefit of the doubt kasi umiiyak na. Umiiyak na. Ang isang ambassador, Rigoberto Tiglao, umiiyak na. Kasi andito na si former UN investigator William Rosato, Roderick Thomas, and May Destura Bracken na ito daw, hindi lang daw ito nanood, ito pa daw nagbigay ng question. Parang pinapalabas, napakabobo nila Dan Fernandez, nila Ace Barbers, nila ano pa to, Congresswoman Luistro, nila Congressman Adyong, nila Congressman Eto, baka sabihin ng mga DD-shit, mga kababayan, fake news yung ibinabalita natin dito. Yung binabasa nitong si vlogcaster, mga kababayan, galing mismo yan sa post ng isa sa mga kaalyado nitong si Duterte, na si Tiglao. Mga kababayan, tapos yung binasa ko naman sa inyo kanina, yan po ay mismong galing, mga kababayan, sa article, mga kababayan, sa pahayagan ng The Manila Times. Ayan o. Ang sumulat pa nga nito, itong si Franco Jose, si Baronia, mga kababayan, siya po yung sumulat nitong balitang ito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ng Manila, si Kwan. So yung mga congressman daw, hindi daw sila ang gumawa ng mga question nila. Ito daw, sila Bracken na apo ni Rizal yun nga, baka apo na to or apong-apo ni Rizal. Ito daw ang gumawa ng mga tanong. Kaya daw namukhang magagaling at matatalino yung mga congressman. Grabe kung mag-imagine itong si Ambassador. Dagdag pa niya. Unsurprisingly, ready na ito yung pagkain. Unsurprisingly, these questions heavily cited British publications like The Guardian, The Observer, which most Filipinos rarely have access to. Wait lang, may ads pa. Anyway, shoutout sa inyong lahat, mga kababayan, Bolster the ICC's case and present these hearings as authentic evidence at The Hague. Who is this really serving? So, dahil daw yung mga sinaside daw nila nakita ko man yun, nila Dan Fernandez at ibang congressmen, sinaside nila The Guardian and The Observer. Oy, Bobby Tiglao, ako 2022 pa sinaside ko na yung The Guardian and Observer. Ito ang source material ko sa sinabi ko na meron talaga. Bago pa nag-hearing, binablog na natin na meron talaga quota at meron talaga pera binubuhos na reward money. Dito yun galing sa The Guardian newspaper and The Observer newspaper. So wag mo naman sabihin na bobo lahat ng mga Pilipino. Matalino rin kami. Hindi tulad yung mga sila Dan Fernandez. May mga At saka, mga kababayan, ito tandaan nyo, yung mga reward system na yan, yung mga quota-quota system na yan, mga kababayan, yun na nga lang reward system. Yan po ay mismong nanggaling sa bibig ni Digong. Ano po, kung matatandaan nyo, yung about sa 3 million pesos, mga kababayan, yan ay nanggaling sa bibig mismo ni Duterte. At kung matatandaan nyo, mga kababayan, may mga interview itong si Bongo na binanggit yung reward system. Yun naman, mga kababayan, ay para sa mga ninja cops. Pero reward system pa rin yon. Ngayon, kung titingnan po nating mabuti, ang sinabi pa nga ni Bongo doon, kapag kabuhay, 500,000. Kapag ka nategi, mga kababayan, 1 milyon. Kapag ka nanlaban, 2 milyon ata or 2.5 milyon. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, kung titingnan po natin, itinatanggi nila yan. Pero, dati nung sila nasa kapangyarihan, lagi nilang sinasabi yung patungkol sa reward system na yan.
At yung mga pagpatay mga kababayan, mismong ikinukot yan ni Duterte nung panahon po na siya ang presidente tuwing meron po siyang meron po siyang mga speech mga kababayan. Yan po ay sinasabi niya. At yung patungkol naman sa planted evidence mga kababayan para idiin yung mga kalaban niya sa politika nitong si Digong, mismo namang binabanggit din ni Duterte mga kababayan na nung siya ay prosecutor pa, nagtatanim siya ng ebidensya. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, kahit itanggi nila yan ngayon, hindi na po nila maitatanggihan kasi may mga nakaraang video sila nung sila ay nasa kapangyarihan na ipinagigiitan nila yung reward system na yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mga researchers yan, may mga staff yan, sasampu-sampu yung mga staff niyan, pati mga lawyers, lahat, marami yan, mga researchers. Si VAT nga, may researcher na. Yung para, kaya sila Dan Fernandez. So Tama. it doesn't follow na dahil kinukwot na, kasi itong mga The Guardian, The Observer, mga British media ito. So hindi naman ako British, pero ginagamit ko yung mga material nito. Bago pa pumutok yung issue ng quota system, yung mga old subscribers ni VAT, maalala nyo, tayo una nag-vlog ukol dito sa reward money at saka quota system, citing The Guardian, The Observer, the Time Magazine, the CNN News, and the United Nations Commission on Human Rights. Yun ang mga materyales natin. So hindi ibig sabihin, dahil sila Dan Fernandez, kinukwot nila ito mga news network na ito, nagkataon, ito mga news network, may mga reporters dito, kasama na yung Associated Press or AP, kasama na yung AFP or Agence France Presse. Agence France Presse. O yan, kinotri ni VAT yan. Starting in 2022 pa hanggang ngayon. So, may mga reporter yan dito, may mga correspondent yan dito. At yang matatapang na reporter, yan ang nagpapadala ng news diyan sa mga media network abroad. So, Tama. kaya maling-mali ka na naman, Tiglaw, nag-fake news ka na naman dahil lang kinakwot nila Dan Fernandez ito, mga newspaper na ito, news media na outlet na ito, galing na ito, yung mga question galing na sa mga ICC observers. Nakakwan ka talaga, nakakaduda ka, ambassador ka ba or chismoso ka ba or Marites ka ba? Baka ikaw si Marites ambassador. Ambassador Marites. Kasi mga kababayan, aminin man natin or hindi, talagang mapaparaning dito ang mga DD shit. Ano po kasi saan ka ba naman nagkatala? Pumutok dito sa The Manila Times na ang ICC po ay nasa Pilipinas na. Mga kababayan, tapos ngayon, nag-post pa yung isang kaalyado ni Duterte na talagang ipinapakita sa publiko na napaparaning sila at nararamdaman nilang malapit ng arestuhin. Ipinapakita nila sa publiko na natatakot sila na maaresto etong sinusuportahan nilang si Duterte. Kasi mga kababayan, kung mapapansin nyo, kaya yung mga DD shit ngayon kalat mga kababayan at puro paninira ang ginagawa kasi pinagtatakpan na lang nila yung issue na posibleng mangyari sa kanilang mga sinusuportahan. Kaya kung mapapansin nyo, ilang araw ng tahimik si Bato de la Rosa, siguro mga kababayan, nag-iisip na rin siya kung ano ang gagawin niya kapag ka natuloy yung pag-aresto sa kanila ng Interpol kung sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC at padaanin sa Interpol kasi obligado tayo na gampanan yung obligasyon natin sa Interpol na makipagtulungan. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. So ang goal daw para palakisin yung kaso ni Duterte sa ICC at para magamit nila ito as ebidensya sa The Hague, sa hearing ng ICC. Yan. So yan, ang ibig sabihin nito, napakatakot nyo na talaga at nasa panic mode nyo na talaga. O tama si Kwan, isa sa mga reporters, Manny Mogato na naglag na. Wait lang. So, clarity mo. Practical lang yan eh. May mga reporter dito, may mga respondent dito na pinapadala sa American News Network, British News Network, lahat. Oy, thank you Jerome Hobeliana sa pamasko kay VAT. So guys, pasensya na kasi ipipicture ko pa yung
yung para sa gagamitin namin sa business namin, yung So eto mga kababayan, wala na yan. Pero isa lang ang maliwanag dito sa mga balitang binasa natin kanina about dito sa sinasabi ng The Manila Times na ito daw pong ICC ay nasa Pilipinas na. At dumating daw yung ibang mga member ng ICC noong October 19 mga kababayan at nasa sa may Makati. Nasa sa isang hotel na mamahalin dyan po sa Makati. Dyan nag-i-stay mga kababayan habang nag-iimbestiga. So ngayon, kung eto man ay may katotohanan, etong balitang ito mga kababayan, talagang nakakapagtaka kasi hindi natunugan ng kampo nitong si Duterte na ginagapang na sila ng ICC dito sa ating bansa. Kung may katotohanan man ito, mga kababayan. Pero isa lang yung maliwanag dito na talagang yung mga didisit, takot na at natataranta na mga kababayan dahil anytime, yung kinakatakutan nila pwedeng mangyari. Kasi gaya nga ng sinabi ni Atty. Conti, by December mga kababayan, baka lumabas na yung arrest warrant ng ICC at padaanin sa Interpol at yun yung magiging dahilan para maaresto itong sina Bato de la Rosa, sina Bongo at itong sina Duterte. Pero ang uunahin daw dyan mga kababayan, sala dun sa kalbo, yung matanda. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin? Ano po masasabi nyo mga kababayan hingil dito sa lumabas na balita galing sa The Manila Times na kung saan mga kababayan, eto daw pong ICC ay naandi dito na sa Pilipinas. At kung yan man mga kababayan ay may katotohanan, ibig sabihin na isahan ng ICC etong si Duterte.